there's always risk of misinformation. Siyempre, paano nyo pina-fact check before kayo mag-repost online kung tama ba yung mga pinopost ninyo? Patrick? Siguro, ang ginagawa ko is, check ko kung maayos ba yung source, kung maganda ba yung pinaparating, yung pinapahiwatag ng post, at kung maayos ba yung message nito. Kasi kung mali man yung masabi ko, parang magiging pangit sa yung engagement, yung kalalabasan ng akin. So, parang para sa akin, mas gugustuhin kong mag-post ng something na a little more informative rather than just, posting some random na post lang ng post. Yun. Totoo. Lalo pa sa panahon natin ngayon, no? Parang isang maling click mo lang, maling share mo lang. May masasabi agad. May masasabi agad. Lalo pa pag mali talaga yung shinare mo. And may mga nakakitang nag-fact check ng shinare mo. So, sa mga schoolmates din natin na nanonood dyan, mag-fact check tayo before tayo mag-share ng kahit ano. Kasi maraming audiences, lalo pag pinost mo yan publicly, maraming makakita niyan and baka maniwala sa misinformation na shinare mo. So, better yet, check it first. May sinabi si Patrick kanina about sources. Ano ba yung tamang sources dapat na magiging basis mo sa post mo? Siguro sa akin, ang tamang sources is yung mga networks, mga TV networks, yung mga nagbibigay talaga ng valid. Credible resources. Yung credible resources. Yun po, exactly. At saka, yung mga posts na kahit naman na influencers, nagbibigay pa rin ng kahit papaanong credible na information at tamang magandang pahiwatig dun sa message nila. Kumbaga, choose the right influencers for you, Right. di ba? Na tamang influence yung binibigay sa inyo. How about for you, Ella? When it comes to fact-checking po, syempre, credible source din dapat. And nagbe-base din ako kung bias ba, ganun. Kasi of course, free speech, yun. Yes. Ayun. So ako, ang una kong titingnan talaga kung verified ba yung account. Kasi, nowadays, ang dali na lang talagang gumawa ng dummy account, tapos maninira ka or magkakalat ka ng fake news about something or about someone. So yeah, tingnan natin kung verified. Tapos, next, credible source, yung mga news channels, yung mga channels natin, yan. And also, kung align ba, kasi ako, hindi ako nagsishare ng mga posts na hindi naman align sa ideas ko eh. So, yun din. Kung align yun sa ideas ko, yun, share ko siya. Yun. Yun, pero James, ingat din tayo dun sa tama, no? Na kung i-check natin kung verified yung account. Pero minsan kasi ngayon, like on X, pwede mo nang bilhin para maging verified or magka-blue check. Unlike before Elon Musk, di ba? Talagang merong level Kailangan of may papatunayan credibility. ka muna. Yes, bago ka magkaroon ng blue check. So, kailangan din tayo maging aware doon. Siguro before we proceed lang, James, dun sa next na topic, no? Kapag pinag-uusapan si misinformation, important na malaman ng mga schoolmates natin na actually, maraming bagay ito, pero 2 points na lang gusto kong ilagay dito. Yung disinformation, tsaka misinformation. Kapag sinabi mong disinformation, meron siyang intent na manlito. Yung misinformation naman, pwedeng biktima kayo eh. Nagkamali na. Oo, yung nag-share, pwedeng biktima lang din siya. Yun yung misinformation. Pero kapag may intention talaga na, teka, ibahin ko to para pumanig sa agenda ko, yun yung disinformation. Kaya kailangan maging wary Wise. tayo doon. Okay. Ayun, ito naman, James, important din to. Maraming mga tinatawag na keyboard warriors. Yan. Okay, mga keyboard warriors lang, walang totoong pagbabago dahil keyboard warriors lang yan. Totoo ba yan? Or does online protest really lead to offline action? Yan kasi pinakatanong dyan eh. Keyboard warriors lang ba kapag nag-post ka lang ng status about your opinion on a particular issue? Or will it lead to offline action? Ayoko po maging bias kasi pwedeng yung mga tinatay, pinopost, kino-comment nila online, pwedeng real life scenario yun kasi Filipinos are, may humor tayo. Sometimes yung mga reklamo natin nagiging meme nga, Actually, 'di ba? Nagiging humor na siya. But in reality, nararanasan talaga nila yun na nako-convert lang into jokes. Pero I think hindi rin naman natin matatanggal yung fact na marami naman talagang Pilipino na nagsasalita, kulang naman talaga sa gawa, but it is still valid. Yes. Diba? Valid pa rin kung ano man yung maging sasabihin nila online, pero of course we have to consider yung facts.
Correct. Yes. Speaking of gagawing katatawanan, no, naalala nyo ba na may nag-viral sa protest, no? Yung naka-red siya, tapos pinaglalaban niya yung fishballs, pagpapababa ng presyo nun. Most of my friends na nakita ko online, sinishare to and pinagtatawanan and sinasabi na bakit ganito, ganyan. Pero kapag nag-dig deeper ka kung bakit niya yung pinaglalaban is, kasi ang mamamayang Pilipino, technically kapag nagugutom, especially yung mga Yun ang go-to nila. Ayun yung go-to talaga nila, no? So, maganda rin kahit sa simpleng pamamaraan or sa simpleng ipinaglalaban, malaki yung impact niya, lalo na sa mga tao, no? So, those people na pinagtatawanan yon, hindi nila alam yung experience ng mga taong nakaka-experience ng ganun. And diba? unfortunately, isa siya sa mga nahuli, ah. Yes, and di nahanap pa rin siya ngayon ng mama niya. Oo. Oo, sana makita si Sir. Yan. And recently, no, trending ang pagko-call out sa posts ng mga anak ng politiko. Eto na. Ako. Eto na nga. Kumukulo na ba yung Oo dugo na. ninyo? Pumunta na tayo kung anong rason naman. Rason and somewhat, dumaloy na tayo sa next nating topic, which is the Nepo babies, no? Na nangyayari din yung pag-call out sa post ng mga anak ng politiko o contractor na todo flex ng designer bags, luxury trips, etc. Do you think this kind of content deserves public outrage? Yes, Mix. Ayun, ang take ko dito, nagkaroon lang naman siya ng talagang negative eh. Kasi naging timely siya. Pumutok tong issue about flood control. Kaya yung mga netizen, syempre, Pilipino. Alam naman natin pag Pilipino, isa lang nagkamali, buong pamilya mo damay eh. So, ayun ang nangyari. So, parang, si ganyan, pumutok yung issue about flood control. Tingnan natin yung mga anak. Nakita nila yung mga post ng anak. Mga, iba, ang mamahal ng mga relo, ng damit, ng kung ano-ano, mga sports car. Diba? Eh di parang, sige, anuin natin to. Kasi pera natin to eh, yung pinambili. Yun yung pinapalabas eh. So, di ba parang, paano kung hindi naman alam ng mga anak nila na, ay galing pala sa ano itong mga pinambili ko, hindi ko alam. Paano sila magsasorry? Binash na. Di ba? Yun yung take ko naman. Parang, nasa gitna lang ako nung mga Nepo baby at yung mga nag-ano. Si Ella parang may gusto, parang gusto niya sagutin yung sinasabi ni Nick. Medyo nakasim siya. Yung tingin ni Ella nakaganon siya, pagilid siya. Ikaw na, Ella. Actually, in my opinion, valid yung outrage ng mga tao kasi thanks to social media na witness natin yung ganong pagpa-flaunt nila ng yaman nila. Yes. Uy, yaman nila. Pero kasi valid yung outrage ng Filipinos for me because kung based on investigations na galing nga talaga sa ghost projects, yung pinang-flaunt nila ng yaman nila, then it's unequal, inequality na agad yun eh. Kasi Filipino sila, nakukuha nila yung mga ganon kamamahal na materials while other Filipinos, hirap na hirap makabili ng class A, hirap na hirap makabili ng basic needs pa lang, hirap na sila. So it is really, a point of inequality. Alam nyo, kaya rin super gets ko yung mga celebrities and yung mga other businessmen na sobrang galit na galit sa sa corruption ngayon. Kasi knowing na sila yung biggest na nagko-contribute ng taxes. Kunwari ikaw na nakawan ka, tapos nasimot lahat ng pera mo. Anong reaction mo? Anong reaction mo sa nangyaring yun? Siyempre, automatically, magagalit ka. Which is nagalit din yung mga taong nakuwanan, yung mga nanakawan. And feeling ko valid rin talaga yung yung galit ng mamayang Pilipino, knowing flaunting those luxury items and luxury bags and cars. Parang yung rule of thumb usually dyan, pag account mo, parang rules mo. Pero kasi mag-iiba yung public standard dyan, lalo na kung anak ka ng politiko. 'Di ba? Parang may batas diyan doon sa ethics, code of ethics, 'di ba, na yung ostentatious na pag-show ng living mo dapat simple lang. So kapag ikaw bilang politiko, simple yung pamumuhay mo, pero yung mga anak mo naman talagang fino-flaunt lahat. So parang may disconnect doon. So yun yung kailangan maging mindful yung mga politiko na gawin niyo naman consistent, 'di ba? Kung gusto niyo malinis yung image niyo, sabihan niyo naman yung mga anak ninyo, Mahal lang muna. na hindi kayo lang yung malinis. Tsaka dapat
dapat maging genuine din sila doon. Yun nga, we're still here on the issue of Nepo babies. No? Yung tanong dito, do you think children of politicians and contractors should also be held accountable for their family's corruption issues kahit hindi sila direktang kasangkot? Medyo tricky siya. Yes, Kasi ang di ba, tricky nito, anak na sila eh. So anong pananaw nyo dito? Patrick, let's start with you. Para sa akin, kasi like sabi nga ni Maggie kanina, yung mga anak, parang hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa ginagawa ng parents sila. Parang tina-target kasi natin sila if hindi natin tina-target yung mismong yung politician. Parang tina-target natin kung ano yung pinakamalapit sa kanila. Either yung anak man o yung asawa man. Kasi parang mas mas nagiging aggressive siya para sa akin. Mas aggressive thinking siya na mas tina-target mo yung other people. Kasi mali mo nga naman, hindi naman alam ng tao kung ano yung nangyayari sa parents niya or kung ano ba talagang nangyayari sa likod nung curtain na nangyayari, yung ginagawa ng mga magulang. So parang sa akin, parang mas okay na muna sanang targetin na lang muna yung politician na kung kasabot naman yung yung family, then siguro okay na lang din na kahit paano mag-say tayo ng something about sa ginagawa nila or sa ano man yung pinapakita nila. So ituon yung galit doon sa pasimuno mismo, hindi muna doon sa pamilya. How about for you, Meg? Ayun, sa akin ganun din naman. Mag-focus tayo dun sa parent kasi sila yung nagigisi. Bakit hindi natin sila yung literal na lutuin natin? Tsaka kung papatunayan na siguro, alam nga din ng mga anak, wag naman masyadong kung ano yung ginawa dun sa magulang, yun din ba yung gagawin sa kanila? Kung pwedeng, sige, ibalik nyo, isoli nyo, yung gano'n na lang po, siguro. Okay, when we call out Nepo babies naman online, saan nagtatapos ang activism at nagsisimula ang personal attack? Ikaw naman, Ella. I think activism kapag yung in general perspective, like ano yung kinuha ninyo, ano yung kasalanan ninyo. But personal attack, nagiging ad hominem kasi tayo minsan na yung kung mataba siya, ganyan. It's not actually smart to talk that way to a person kasi of course, kahit na anong kasalanan ng tao, hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman ng ibang tao. Of course, that's a fruit of anger na eh. Kaya nila nasasabi yun. However, kapag nagiging activist tayo, we have to always stand on the right side. Dapat kung mag-call out tayo ng tama, act rightly, ganun. May sundutin ako dito sa sinabi ni Ella. Very important kasi na kahit sobrang galit ka dun sa politiko na to, wag mong tirahin kung kahit yung gender identity niya. Diba? Kasi Personal parang, attacks. stick ka dun sa issue. Kung yun yung gender identity niya behind the scenes, diba? It's his or her business. Wala tayong pakialam dun. Focus lang tayo dun sa corruption na ginawa niya. Lalo na kung paulit-ulit niyang ginagawa yung corruption at walang pagkatuto. Huwag tayo mag-focus kung gusto niya ba ng lalaki din o gusto niya rin ng babae.